harap kami ng City Hall at ngayon ay maghahanap kami ng isang business na may franchise. Ako si Mildred Arneresto. At ako naman si Christine Macy Navarrete. At ako naman si Andrew Benzi Agdogao. So, tara na, let's go! So guys, nandito naman po tayo sa harap ng isang business na successful, which is Tradition Aesthetics, suitable for teenagers and couples. And ito ang Trader Room. So, let's go! Good morning po, ate. Pwede po bang mag-contact po ng interview? Dito na lang po mag-contact. So, ma'am, kailan po kayo nag-start din sa business? Etong business mo, kailan po siya nag-start? Pero iba pa yung name. Ano po yung name niya? Alam niyo po yung naging history ng name niyo ng business niyo? Anong po name ng home? Gaano nakatagal na po itong brand? Parang ano na eh, 1 year mahigit na rin. Mga 1 year and 8 months din. Ma'am, may background na po ba kayo dito sa business? Bago kayo nag-start, parang, alam mo, Ay, hindi. Wala. Sa hotel ako dati. ay, Ah, okay. Ay, dun po sa pagtatrabaho niya, ma'am, ilang oras po kayo parang ilang hours nakakonsume? sa weekly ba? O per day? Per day, ma'am. Per day is 8 hours. 8 hours. Nagsisimula po siya sa, anong oras po sa umaga? Pag opening ako, pag 9, until ano lang ako, 4, ganun. 4. Or 5 pag may overtime. Okay. Ano po yung may advice niyo kapag may papasok pa na employee dito yung mag-a-apply po ganun? Ano lang, mahalin yung trabaho. Yun lang. Tapos dapat may patient ka sa customer. Ano po yung may papangako nyo po para before na mag-sign up po? Sa bagong empleyado, Yes sa new po. hire. Good management. Okay naman po yung panyo, ma'am, yung relationship niyo with yung owner po. Yes. Mabait. Mabait. May mga choice po ba kayo sa mga part ng promotion or product po? Discounting po. Wala pa eh. Yung mga bestseller ba? Parang almost lagi sa milk. So, Mayroon po ba kayong mga discount dito, ma'am, ganun? pag kahapon, Mother's Day. Pero selected items lang. Ay, selected drinks lang. Ilan po yung discount po? Parang ano siya, parang kahapon is 50% off Ayun. kami. Dapat pala pumunta tayo dito. Kahapon. Pero sa strawberries lang. Madami po yung customer po kahapon. Ay, oo. Napa-overtime kami eh. Sayang. Doon po sa owner, ma'am, nakaka-receive po ba kayong support sa kanya, ma'am? Ay, oo. Um, Parang everyday, nag-chat siya sa GC kung kamusta na kami. Ganyan. Tapos, lagi niya kami binibisita dito. Titignan lang kung paano kami bago aalis. nung bago po kayo mag-apply dito, ma'am, yung expectation niyo po nun, ma'am, is na Limit ba? Oh, yes. Ah,
Nag-training po ba kayo ma'am bago kayo nag-start na nag-start? 7 days. 7 days training yun. Ano pa yung mga ginawa niyo ma'am? Yung mga Una muna sa coffee, kung paano mag-grind para maging zero. Tapos sa pearls, sa pagtimpla ng milk tea. Tapos sa counter. Bali, focus lang talaga sa pagiging barista. Barista lang. Kapag po nagtatanong kayo sa owner ma'am, nagre-respond po siya agad-agad. Kasi about business sa business niya eh. So magre-respond siya agad. Ma'am, si owner po ba is nag-encourage or facilitate po ba siya ng communication dito sa business? Hands-on kasi siya. Mga sa isang week ma'am, ilang beses siya nagbi-visit dito ma'am? Almost every day. Every day talaga. Si owner po ba is may mga competition po ba siya sa mga other brands po like dito sa Pagdi? Wala. Sa iba po. Parang feeling ko wala naman. Hindi po siya na-pressure sa mga... Hindi naman. Basta good service lang sa customer. Yun lang sinasabi niya lagi sa mga. Ma'am, between you and yung owner ma'am, may naging problema na po ba kayong dalawa? Ganun. Tapos Wala na-resolve? pa naman. Wala pa naman. Pag sa business, wala din. Wala rin. Okay. Ma'am, about po sa marketing strategy niyo, happy naman po kayo. Yung owner po ba is may mga change sa mga system po na nag-impact sa mga business, sa business niya po? Sa parang 1 month na dito, wala. Wala ka ng mga changes. Kung babalik po kayo sa past, ma'am, mag-a-apply po pa rin po ba kayo dito or hindi? Yes. Bakit po? Maganda yung sa akin eh. May available pa po. Meron pa. Sa totoo lang meron pa. Mag-apply na ako. May mga nga kami, estudyante na sa amin. Mga regular student po ba sila? Ano po yung mga requirements? Gusto mo ba? Yes po. Oy! Dito ka babagsak sa amin kapag. Opo. Ma'am, have you been able to pay off your initial investment and gano'n po siya katagal na? Have you been able to pay off? May mga cash flow positive po ba kayo or negative? Wala pa. Wala pa po. Wala po bang nakaka-apekto dun sa mga kanyo, sa kita nyo ganun ma'am? Wala? Yung nakaka-affect po ganun. Meron. Ano po? Pag rainy season, Mahirap yung... wala halos. Siyempre, milk tea shop kami. Ang mabilis sa amin. So, pag rainy season, ikakunti na pumapasa sa amin na iced coffee pala. So, kapag umulan na, halos wala ng customer. Ano ba yung mga cost of goods nyo? Yung mga na... Ano? Yung parang cost of goods. Yung ano? Binabayaran ganun ma'am. Like, kunwari sa milk tea nyo po, yung mga ingredients ganun po. Ingredients. Pag sa customer, Sa kanyo ma'am, supplier ganun po. ay sa supplier, hindi ko kasi Ay, hindi. si logistics manager ang nag-account. So, sorry. Ma'am, si owner po ba is nire-require niya po ba kayo na to pay more for supplies? And do you think ma'am fair siya ganun? Oo. Sa lahat naman ng empleyado, fair naman siya. Saan po nakalocate itong mga business po? For example, is mga supply ay mga shopping center po. Dito lang din sa Karawan. Nag-ano po kayo ng online? Sa online, parang hindi. Dito kami sa may shop and bake. Halos hindi naman yun. Mga needs namin
sa kanya bang, etong location niyo ma'am, meron po ba kayong nirerentahan? Ganun. Na? Yung nirerentahan po. Renta? Meron. Kasi pati dun sa balay meron. Comfortable naman po ba kayo dito sa pinagtatrabahoan niyo ma'am? Aha. Okay naman po yung kita niyo ganun ma'am. Hindi naman po kayo nalulugi. Ay, hindi naman. Kasi, like, kapag Friday, Saturday, and Sunday, madalas na ang incentive sa amin kasi malakas ang kita. Do you think po is nag-right decision po kayo para bumili ng mga product? Opo, bakit po? Right decision? Para ba yun sa akin? Yung sa mga product po. Right decision po ba yung pag-apply niyo dito sa business na to ma'am? Ay, ah. Right decision. Ano naman po yung ma'am, magiging advice niyo sa mga mag-a-apply kunwari dito? Makinig lang lagi sa mentor mo. Kasi may mentor ka kapag nag-apply ka dito. Masungit po ba yun? Tapos, mabait lang ang kasama, walang problema. Makinig ka lang, tapos kung ano yung advice nila sa'yo, sundin mo. Tapos, lagi mga aralin yung menu natin. Kasi importante yun sa customer eh. May mga customer kasi na lagi dito. Alam na nila yung lasa eh. So, dapat tama lang yung timpla. May sinusunod po kayo mga measure po ganun. Meron, pero ano yung measurement naman? Nandito. Pwede mong tignan habang nandito ka. Hindi po mag-apply na po ako. Bukas Kaya magdala ka lang ng resume. Sige po. Charis. Ma'am, ano naman po yung magiging advice niyo sa mga magtatayo ng business? Ganun. Advice ko lang. Kung kunwari, ako si owner ano lang, piliin mo yung business na piliin mo kung saan mo itatayo yung business. Siyempre, kailangan nasa city ka, sentro. Tapos, lagi mong tatandaan yung yung customer is always right kasi tama naman talaga yun. Tapos, lagi mong ibibigay yung the best para sa customer mo. Para lagi kang balik-balikan. Yun. Ano naman po yung magiging advice niyo sa mga may business na pero nag-failed po? Parang nalulugi po. ganun. Malulugi. Magbago ng strategy. Kasi kahit naman marami kang pera, kung hindi ka nagbabago ng strategy, hindi ka pa rin kikita eh. So, baguhin mo yung strategy mo, baguhin mo rin yung menu mo, tignan mo rin kung masarap mo talaga yung binibigay mo sa customer mo. Ganun lang. At saka baka i-check mo rin yung mga empleyado. Baka nasa empleyado yung problema. So, yun lang ma'am. Thank you po. Sige. Walang problema. Good day sir, my name is Angie Ben Agabao, BSN 2D, and i-share ko lang po yung experience namin during our interview. So, first, ang ginawa po namin is kami po ay nag-vlog, which is first time lang po namin to. And then, kami po ay napadpad sa Centro Kawayan City at naghanap ng franchise or business na pwede po namin ma-interview. At nung nakahanap na po kami, ang name po ng business ito is Bigger Brew. So, kinausap po namin yung nagmamanage and then pumayag naman po siya na i-interview po namin siya. And then, ayun na nga po, after ng interview, ang ma-advise ko lang po is, ayun nga, dapat is porsigido ka, gusto mo yung ginagawa mo. And then, kapag magpapatayo ka ng business is, tignan mo po yung location, if maayos ba siya, like, magbo-boom ba yung business mo doon, marami po bang mga pupunta or bibili, ganun po. And then, ang na-realize ko po is, mahirap po pala talaga
na kapag nag-business ka. Kasi kailangan mong i-manage lahat at kailangan mong habaan yung pasensya mo. Lalo na sa mga customer mo na kailangan mong kumbaga kailangan mong makuha or hindi naman sa ma-perfect pero yung panlasa nila dun sa tinitinda mo, ganun. Parang kailangan mo siyang aralin hanggang sa makuha mo yung taste na gusto nila para dagsaan na yung punta sa inyo at makilala yung business na pinagtatrabahuan mo or yung business na pagmamayari mo. Yun lang po. Thank you very much. Hi, I'm Rigid R. Lorenzo, and now I will be sharing my experiences before and during our interview. So before our interview, it was difficult for us to find these franchises or business owners because of a busy week, which is weekdays nga naman, and maraming mga customers na pumupunta sa mga shops nila, ganun. And we are rejected. So we try hanggang sa mapadpad kami sa harap ng City Hall, which is ito yung business na tinatawag na Bigger Brew. Nung pumasok kami, tinanong namin yung businesswoman doon. She entertained us and let us interview her about their business. And during our interview, I was amazed to think that this businesswoman really loves her work, and she's determined and mahaba yung pasensya niya, especially to those customers. I have learned also that despite the failures na experience ng mga business owner, she gives advices that try to think about your lackings and then strategize, then plan before applying for the betterment of the business and to resolve the problems. And then I also learned that having a good boss or yung franchisor is a good thing because it has a good impact, especially to the employment, to the franchisees, ganun sa business woman na nag-handle sa shops, because etong mga to, sila yung nakaka-interact ng mga customers and sila yung nagbibigay ng mga services and good products to satisfy these customers. And I also learned that, so ayun nga, it's okay to experience failures kasi parang lesson siya for a business owner or businesswoman para tumaas and para ma-expand yung learnings nila, and also para ganun. And then for me, business can be a will because it has ups and downs, and hindi sa lahat ng oras successful ka because may mga problemas na dadating, especially sa mga supplies na naglalakings ganun, and may mga product na hindi available na gusto ng mga customers. And minsan din yung mga good services, minsan na nakaka-impact din yun, especially when you're lacking to these services. And then, yung mga reviews ng customers, especially kapag lalabas sila, ay, wag dyan, ganun. Syempre, makaka-impact yun. So, sabi nga ng businesswoman na natin, dapat mahaba yung patience natin, especially sa mga customers. And then, for me also, business is a business who have a lot of strategies. It's always on you on how to handle the situations and how you can prolong your patience for your customers. Yun lang. Thank you. So, I'm Christine Missy Navarrete. So, yung na-experience ko po nung nag-conduct kami ng interview sa isang franchise on Centro Kawayan City, Isabela, is una po is hindi madali kasi may times na nag-stop po kami kasi may mga bumibili and then kailangan niya rin pong bentahan. Is pangalawa po is super friendly yung interview namin
and then nakiki-operate po talaga siya. And then yung maya advice ko lang po na may mga times talaga na yung isang franchise is matumal, and then kailangan nyo lang magbago ng mga strategy, and then more on discount. And then yung na-realize ko na yung location ng kanilang ng branch ay franchise is nasa mismong harap ng City Hall, which is magaling, super good na location, kasi yung sa may City Hall is madaming dumadaan, madaming customer na bumibili,